Damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag sa itong mga suking ating subaybay din sa lalawigan sa Southern Leyte. Maayong buntag, maayong buntag sa itong mga suki usab nga tig subaybay diha sa probinsya sa Leyte. Maupay nga aga sa atong mga kaigsunan sa Samar area, sa Eastern Samar o Northern Samar. Maupay nga aga og sa probinsya sa Biliran. Maayong buntag kanatong tanan. Luzon, magandang morning. Sa Katibukan, sa Kabisayan ug Mindanao kato mga suki nga nakaron sa gawas sa nasod, ako sublion, maayong buntag, maayong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Sangan sa mga station manager sa Radyo Pilipinas, sa sugod Sir Dindo Alaras. And sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control na si Kuya Noel Palugod ug ang atong mga OGT intern gikan sa Southern Leyte State University kun SLSU Main Campus. Kini ang inyo makauban karong adlaw nga Tuesday, Martes, Agosto 25, 2026. Kita gyud ang magaban-uban Jevic Epis. Para karong adlaw nga Martes mga kaigsunan, ato usab makauban ang uban pa nato nga mga sister station dinhi sa Eastern Visayas diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Diha usab sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Sa Borongan at makauban si Ate Sok Abiria sa Calbayog at makauban si Sir Gina Vilon sa DYDC-FM diha sa Dakbayan sa Baybay at makauban si Micaela Gungora o atong kauban sa Philippine Information Agency kon PIA. Maayong buntag sa tanan. Sa oras nga alas 8:05 na sa buntag mga kaigsunan. Ato sang ihatod ang update sa panahon dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte sa kasamtangan pagkanindot gyud sa kabuntagon karong adlaw nga Tuesday, Martes dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Gumikan kay nagpakita na ang haring adlaw and hopefully magpadayon kining anindot nga panahon no unyang hapon apil na inagkagabi labi na kay napatas ikaduha nga adlaw sa semana. Aduna pay trabaho, aduna klase and aduna po ubay-ubay nga mga aktibidad sa manining padayon nga MRSEA kon measles rubella supplemental immunization activity. And of course diha sa isla sa Limasawa kay haduol gyud ang ilang anniversary ika-37 nga founding anniversary karong Huwebes, Agosto 27 and sugod ni atong nga weekend halos everyday na gyud aduna sila mga activity. So hopefully anindot unta ang panahon para walay mga problema. And sa Dakbayan sa Maasin adunay dako nga celebration ang usa sa pinaka matawag nato nga pinaka-idara na or dugay-dugay na gyud nga naumol nahimo nga eskwelahan kining the College of Maasin karong adlaw ilang gi-celebrate ang ilang founding anniversary. I think 100 plus 107 years na ang naasoy nga eskwelahan diha sa Dakbayan sa Maasin. So congratulations and happy anniversary sa the College of Maasin. Okay, atong oras alas 8:07 na sa buntag mga kaigsunan og karon ato nang dawato ng atong mga kaubanan para gyud sa ilang mga pasiunang impormasyon og maghatod sa hulagway sa nagkalaing lugar dinhi sa atong nga rehiyon. Ato nahon ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Maupay nga aga, maadjong buntag, Ate Sok Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Ate Sok, maadjong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maupay liwat, mabaysay nga morning, mga ka-good morning Eastern Visayas.
Didihaman na syudadhan Borongan, mas okay pa kami sa all right. So gadidahayo in magpapakitang gila si Mr. Sun na siya pa didiham kay city kami of the Golden Sunrise. Ngan amo na nahihidlaw na kami kan Mr. Rain kay kon magtarias man as in isolated rin showers. Diri nganit ang mga alimpupuro na huklas. Nagbra-brown night mga banwa mga sighut. Nahinay-night pag-awal si tubig didahit mga gripo tapos it mga hand pump ba paru-pareho na daman hit. Nag-i-static na kung baga signal hita kuryente. Ano ito yung fam? Parang may haguna. Sige. Okay, sige. Okay. Siyempre, didhamon na syudada na Borongan na partikular na DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Kami gin mamayuyo hitun amon SM ni Ate Ruth Rivera Abunda. Adahi Kuya Yud, si Chaptik Yud, si Kuya Bubay Ruben. Itong amon admin. Siyempre, aton dili ka partner. Engineer Coach Yufem. Didiha, masyadad ng Borongan, darangay kami in magpapatron. Ba daw bisi-bisihan? Practice dito, practice doon. Pero after na hiton, oras, class hour. So, dito na hiton evening. Didiham in good, waray abiso hin power interruption. Ambot nga haw nga daw ni na hiton evening kunig pwede daman kami hiton NJCP hiton manual load dropping kay kakulop dahan alas 6 san evening adahan alas 9 upod kami di naman na isamel ko anigan na schedule hadton MLD hadton NGCP. So, tipid-tipid naman ito na kuryente. Mga good morning, Eastern Visayas. Pag taga-tubig, may didi abiso kaamon hindesko. Notisya publiko pag taga deskoneksyon ito na serbisyo kan tubig. Yan ang Agosto 25. Partikular na mga barangay, northern barangay, sa Bayubay, Kagbunga, Hindang, Libuton, ngan barangay may pangdan. Salit pagmalakam na bayarin niyo aton iyo obligasyon aton iyo mga water bill kay didaaman bisla usa ka bulan nga diri ka makabayad aton mga water concessioner han BWD yay diretso utol aton dides ko ka diretso para pa natin nga ni-greet natin mga kauban unahan ta we love our own balitaw nga dakan Ate Vigumban nan Anfosin Eastern Samar syempre Ate Mikaela Gungura han DYDC 104.7 FM aton Sibianan han Visayas State University syempre ada na ito ada na SM Gin Nabilon forever guwapo basta nakakalo syempre ato nagmamayuyo kanda Sir Jevic Apis SM Duden Silvestri Alaras eto amo na dide i-share ato nahikay nga mga balita ato yung mga resgaduhan mga kugihan nga mga kausan natin ang production team DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan hanata diton panarabahoan World Cafe of Opportunities naghatag trabaho oportunidad ay skilled workers sa Eastern Samar 13 nga job seekers near hired samtang 800 million pesos igaalokar para handos mil nga bag-o nga guidance counselors sa mga pampubliko nga eskwelahan base pa kan House Minority Leader Libanan Arteche LGU nagbuhatin inspeksyon na isa nga canal improvement project nga masuportar han mga parag-uma hat tangbo
Samtang mga partisipantes di hamon han katatapos pala nga first Barangay Rescue Jamboree nagpakitang gilas sa Gindumara a simulation o search and rescue simulation exercises. Mga good morning Eastern Visayas at ang iniwan detalye na sabi nga mga balita. Syempre, unina hiton ikaduha nga paypay and good morning Eastern Visayas. Back to you, RP Jevic EPS. Good morning, Eastern Visaya. Yes, daghang kayong salamat Ate Sok sa imong paghulagway no sitwasyon diha sa Borongan. Daghang kayong salamat sa itong mga kaubanan diha sa RP Borongan. Ato isunod ang lain pa natong kaubanan para sa iyang pasiw ng impormasyon diha sa Radio Pilipinas Kalbayog mayong buntag kanimo kang Sir Jean Navilon. Sir Jean, maupay ngaga. Eastern Visaya. Yes, maadyong buntag kanimo kauban Jevic ng sa bugos nga porsa sa DYSL Radio Pilipinas Sugod, Southern Leyte. Sa pagpanguna ni Station Manager Dindo Alaras. Good morning liwat kan kaupod Sok ng sa bugos nga porsa sa DYES Radio Pilipinas Borongan sa pagpangulo ni Station Manager Ruth Abunda. Good morning, subs, DCFM sa Vizca Baybay City, Leyte. Hi, Miss Mikay. Good morning. Yan, dito sa Sudad San Calbayog, kaupod ko yan na sa control si Joven, yan si Reysa, no? Yan, dito sa Calbayog City, generally peaceful. Oray mga untoward incidents nga nagkaintatabo sa naglabay ng 24 oras. Durudampog yan na, dito sa amon, no? Pero na kayo nagalaw na madampog, pero sa kulup, maadlaw. Nagpapaka-rasa-rasa si Sister Sans ang paso na pinakakurumpon. Sobrang kapaso. Maadlaw sa sudad sa bayan, pero basta aga nga ni madurudampog ano. Sa pagtaga tubig, daan nagyapon sa tupal na bulan sa Hulyo ang post dito sa Calbayog Water Company. Sa daw na magpo-post sa mga bagong update ang FB page ng Calbayog Water. Sa pagtaga kuryente, yan good news. Hindi rin yung good news kay naumalagapon ang dito sa electric bill, waray man maghamubo. Akong taripa sa kuryente, maulagapon ang waray pagminus. Mataas lagapon. Dito sa bagong post sa Minggo sa tulang Agosto 17, Power Rate Advisory 2026 to good news sa MCOs ang power rate yan ang Agosto ay nagamubo sin 1 peso and 1.045 centavos per kilowatt hour. Ini nagpapasabot nga anaton taripa yan na ay nadanala sa 12 pesos punto 7.667 centimos per kilowatt hour kumpara sa 13 pesos punto 8712 centimos per kilowatt hour sa naglabay ng bulan. Kano nga naghamubo na ng taripa? Ang primerong rason mao ang ERC order na sususpindi sa line loss and congestion charges nga nagmamando sa pag-amyenda sa formula nga gingamit sa pag-compute sa line rental cost. Ining pagbago may kalabutan sa mga pitad nga ginhimusan sa Minggo kaupod ang mga electric cooperatives sa bugos na Rion 8 nagbulig digan sa sangguniang pangalawigan sa pagwisyon sa ERC may tungod sa nasabi ng mga charges
nga ginbukulikta pinagi sa IEMOP. Nanon epekto sini sa atong mga member consumer owners. Tungkol sila ng pagbago, nagamubo ang power rate yan nga bulan na nakabulig sa pagminus ang kabugusan nga kabaradaan sa mga member consumer owners. Ang sa nagkuno yung padayon nga nag-monitor sa mga pagbago sa power cost base masiguro nga mga MCOs makarawat sin barato nga taripa. Samtang padayon nga ginadidipinsahan na nira mga katungod mawantuan na paibaro sa nagkuno. So power update as of August 24, 2026, unaffected areas of manual load dropping of required by NGCP are now fully restored. Thank you for your patience. Apektado ng mga lugar pala na sa Kara Substation, feeder number F22 sa Marcoco. Load 1.8 megawatts. Demand reduction nagdigang alas 6:10 ang kagabi, naibalik alas 7 kagabi. Ang Palanas Kara Substation feeder number F21 load 1.2 megawatts, demand reduction nagdigang alas 7:01 kagabi, naibalik alas 7:40 kagabi. So, awad doon ang mga paibaros sa Belco 1 para naman sa mga exishare ng mga balita yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa DYOG Calbayog. OPA-Pro ng 8th ID ginpausog ang kolaborasyon sa pagbulig sa mga anay rebelde sa Eastern Visayas. Proyektong road network sa LGU Calbayog maghatag access sa mga residente nga sa tayaw ng mga lugar. Calbayog nakig-partner sa DMW, OWA, Dolly ng TESDA para pakusgon ang serbisyo sa OFWs ng hirap pamilya. Amot to atong mga headlines, mga detalye katukiban, normiyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa alas 8:20. Good morning, Eastern Visayas. Daghang kayong salamat Sir Gina Vilon sa imong pasiyo ng impormasyon paghulagway sa inyong area. Atong oras alas 8:20 na sa buntag ato isunod ang pa nato nga kaubanan arita sa dakbayan sa Baybay diha sa Visayas State University. Pinagi sa DYDC-FM adjung buntag kanimo Mami Kyla Gungora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mikay, maadjung buntag. Yes, Sir Jevic. Good morning. Maadjong buntag. Og sa kinatibukang puwersa sa Radio Pilipinas Sugod. Good morning. Oo, og sa atong mga tigpaminaw po dihaan sa Southern Leyte. Sa makaw sa pamayong buntag, maadjong buntag. And of course, mayong buntag bye-bye City Leyte. Good morning, Visayas State University. Maupay na aga gihapon sa atong kauban diha sa Radio Pilipinas Borongan, Mamusok, og sa inyo pang kaubanan diha anog sa mga nagpaminaw nato diha and maupay na aga liwat kang Sir G. Navilon sa Radio Pilipinas Calbayog. Sa mga nagpaminaw nato across the region via radio or sa mga nagpaminaw nato sa Bisan Asang Repeat pinagi sa atong Facebook Live mga higala. Once again, good morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongorang yung makauban karong Martes nga edisyon dinhining atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas sa VSU DYDC FM. Alang sa update sa atong panahon mga higala. Sa pagkakaroon, no, so nagpakita agad ang atong haring adlaw. Sunny day ang atong panahon karon. 29 degrees Celsius, real feel 33 degrees Celsius mga higala. Busa, we need to bring gayod no water and of course umbrella kay init ang atong panahon. But for our students, may nalang gani kay asynchronous ang ilang klase karon online, no. So at least di na kayo exposed gayod sa grabe kainit nga panahon. Sa laing bahin ang atong Visayas State University, no, is exploring mga pamaagi
para nga atong graduate education mamahimong accessible to working professionals across Region 8. So pinaagi sa of course kining flexible learning arrangements, no. So ang concerned nga office ani ang Distance Education Office nagapahigayon og interest survey to learn about prospective graduate learners' preferred fields of study and ingon man na preferred nga schedule and support needs for this for a kuan kanang distance or flexible learning arrangements. So mamahimong mo tubag sa mga survey, inter-survey, pinaagi sa Google Form, mga naka-post sa Visayas State University nga Facebook page o sa Graduate Education, or please scan the QR code. Bisitaha lamang ang naasoy nga mga Facebook pages, mga higala, alang sa pag-answer no, sa maong survey. Okay, so sa laing bahin, oo, ang atong Baybay City Information Office nagapagawa sa contact directory or health facilities contact directory sa Baybay City para dali ninyo nga ma-access ang serbisyo panglawas, no? So please save and share ana sa Baybay City Information Office ang mga musunod nga ang mga contact numbers, no, or contact directory. Mga higala dili na lang nako sa tagsaon, but you may visit the Facebook page of Baybay City Information Office. Ang pinaka-importante niini is ang atong Super Health Center, no, nga ma-contact pinaagi sa superhealthbaybay@gmail.com, and to those as well nga adunay mga challenges o mentally, you can also contact the mental health clinic pinaagi sa 0953-974-8203 ug sa uban pa nga necessary or relevant nga mga offices nga pwede ninyong makontact. Okay, so sa laing bahin gipahingusgan usab no ang pagpatuman sa Standard Protective Motorcycle Helmets pursuant to Republic Act number 10054 or the Motorcycle Helmet Act of 2009. So kinahanglan gayud nga magasulob sa prescribed motorcycle helmets katong full face or katong open face helmet, basta dili tong murabitog katong gitungtong ra mga higala, because adunay corresponding fines and penalties to those nga mo violate nini. First offense sa 1,500, second offense 3,000, third 5,000, fourth offense and succeeding 10,000 pesos fines and confiscation of a driver's license. So take note ini sa mga motorista. Sa laing bahin sa tubig naman, Baybay City Water District nagpagawas og disconnection advisory sa mga wala nakabayad ug mapuhon, no. August 26 diha sa may Area 13, Barangay Hipusngo, and on Thursday, Area 14, Barangay Kugon, Barangay Hibunawan, Maganhan, and Ikang. Mamahimong bayad ko mga higala via GCash or Land Bank, e-payment portal, Palawan Pawn Shop outlets, or mobisita gayud mismo sa buhatan sa Baybay City Water District. Sa atong LECO 4, sa atong kuryente so far, walay abiso o any power interruption. Samtang sa atong peace and order situation, so far generally peaceful lang atong dakbayan sa Baybay. Adunay gamay nga adunay gipahimug-atan no ang kining ginadili nga or illegal cockfighting and isabong. So bawal gayud ni the PNP National intensify o gipahingusgan gayud ning nationwide campaign against illegal cockfighting and isabong operations. So prohibited in the Philippines, and padayon no atong kapulisan sa pagmonitor nining maong online gambling mga platforms. Oo. And mo lagi likayan gayud ni aron malikayan usab ang silot, and so far generally peaceful. Mao kana nga atong mga pahibalo paunang impormasyon gikan sa dakbayan sa Baybayog ni atong tunghaan Visayas State University. Alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, SEB official nang nagproklamar sa mga midaog sa USSC ug FSSC Special Election 2026. Breastfeeding ug family planning gipasiugda sa Awareness Month activity sa Baybay City. Atang yang dugang detalye niini sa second half netong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Daghang salamat Mikay og sa tumang kaubanan diha sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay. Og para usab sa mga balita nga naandam ni Ma'am V Gumban gikan sa PIA Eastern Samar, BBM Rice Assistance Distribution padayon nga gindudumara Hansan Policarpo.
Test the World Cafe of Opportunities naghatag hin oportunidad ha trabaho ha Eastern Samar. And para usab sa mga balitang naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Sugod, LG Limasawa Southern Leyte nagahin og pondo para sa birthday gift sa tanan nga mga senior citizen o persons with disability sa lungsod. Fake news, dili tinuod nga dunay insidente sa pusil nga nakita sulod sa Sugod National High School sa lungsod sa Sugod. Kaso sa dengue sa St. Bernard, niabot na sa 130 targeted outdoor residual spraying gipahigayon. And SLSU Buntok og Sugod LGU mipahigayon og aquaculture training para sa panginabuyan sa Maggatas Progressive Sustainable Livelihood Program Association. So mokato ang mga balita nga naandam sa Radyo Pilipinas Sugod, apil usab ang balita nga naandam sa PIA Eastern Samar, gikan usab sa Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog o gikan sa DYDC FM diha sa Dakbayan sa Baybay. So atangi ang hingpit nga detalye amog yung ihatod unya nga taod-taod. Atong oras alas 8:28 na sa buntag mo paghapon ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo, kahit munti. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Nagpadayon gyapon kamong nagasubaybay sa programang Good Morning Eastern Visayas. Inyong nadunggan sa Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog apil usab sa diha sa DYDC FM sa Dakbayan
sa Baybay. O karon ato ng pagasugdan ang paghatod sa detalye sa mga balita nga nahikay sa kinatibuk-ang puwersa sa Radyo Pilipinas dinhi sa Eastern Visayas, apil ang mga balita sa DYDC-FM sa Baybay o gikan sa Philippine Information Agency. Ato na ng report gikan diha sa Radyo Pilipinas Borongan, maupay nga aga pag-usab Ate Sok. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Sok, maupay nga aga. Ate Sok, naka-mute siguro ato nga Sa How Copy, Yes, Ate Sok. Carpy, Jebik, amo na susugdan adto na pagpapadangatan mga balita tikang didiha DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, World Coffee of Opportunities WCO at General MacArthur Municipal Covered Court basing maipahirani ang mga skilled worker nga job seeker ang mga oportunidad ha trabaho, skills training, livelihood nga iba pa nga serbisyo. 13 nga job seekers ang gindeklarar nga near hired katapos ang job matching and interview. Napulo hini ang napilihan Techron Resources Incorporated samtang tulo ang tikang Hatshan Group of Companies nga igre-refer operasyon han kompanya Borongan City. Gintambungan ang aktibidad han mga TVET graduates, aktibo nga scholars, nga di ba pa nga job seekers nga nagkamayada higayon nga direkta makigsumpayan ang mga employer, recruitment industry nga mga ahensyan gobyerno nga nagtatanyag hin trabaho, social protection, training, nga livelihood assistance. May 23 nga technical vocational institutions, mga ahensyan gobyerno, employers, farm schools, training partners, nga iba pa nga stakeholders nga tinambong ha aktibidad. Lakip pa mga serbisyo nga ginhatag han TESDA ang jobs fair, toolkit distribution, training support, fund distribution, ngan libreng assistance para ha skills passport. Nagkamayada liwatin skills demonstration, ha photovoltaic systems installation, basic life support, cake decoration, bartending, barista skills, massage ngan healthcare. Iginhatag liwat ang libre nga haircut, manicure ngan pedicure, samtang may mga produkto agrikultural nga iginbaligya lugar. Gindumaran WCO Hailarumhan Job Linkaging and Networking Services o Julin's Framework and TESDA nga nagtutuyo nga mapakasug ang relasyon han skilled workers ngan employers, pinaaging direkta nga job matching and networking. Ginpangunahan ni TESDA Regional Director Dan Navarro, Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni, General MacArthur Mayor Joel Baldos, ngan TESDA Eastern Samar Provincial Director Dr. Antonio Waniwan ang opening ceremonies. Ang WCO kabayan pagpangandam para National Tech Voc Day nga ginsasaurog kada Agosto 25 Hailarumhan Republic Act No. 10970. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Upaprongan ay sa Infantry Division ginpakusog ang kolaborasyon sa pagbulig sa mga anay rebelde sa Eastern Visayas. Sa detalye, din report ni Jemar Sumino. Radyo Pilipinas, report. Ginpakusog sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or UPAPRO ng 8th Infantry Division sa Philippine Army ang kolaborasyon para sa pagbulig sa mga anay rebelde sa Eastern Visayas. Si UPAPRO Secretary Melson Sarmiento kinadto sa Camp Vicente Lucban sa Catbalogan City sa Agosto 21 para makikita sa mga opisyalis ng 8ID agad mapakusog ang multi-agency cooperation na masiguro na makakakarawat sa komprehensibo ng long-term na bulig ang mga anay rebelde durante sa nira pagbalik sa normal na panginabuhi kung sibilyan samtang gimimintenaran kahinyang sa sinirangan Visayas. Nani antes pa man ang pagbisita, nagsugo na si Sarmiento sa pag-inspeksyon sa saad nga balay sa Kalbiga sa Samar din temporaryo nga naistaran mga anay rebelde samtang ginpapailarom sira sa rehabilitasyon. Durante sa katitirok ng pamatian sa kada tagsa ang mga personal nga kaagi, mga kakurian ng mga plano sa tiarabot na panahon. Ginpalabi man liwat ni Sarmiento ang suporta sa administrasyon sa sining nga programa pinaagi sa inisyatiba sa UPAPRO na magtindog na pulo ang mga balay sa pasilidad para masolusyonan ang kakulangan sa listaran sa mga nagbabalik loob. Gintagan doon sa pamunuan sa militar na ang kalampusan sa programa nagkikinahanglan sa kabugusan nga bulig tika sa paghatag listaran
kapatawaran, pagsuporta sa pakabuhian ng pitad sa pagbalik sa mga rebelde sa komunidad. Pinagi sini malilikayan na magkabalik panagka sa kabukiran ining mga nagsurrender. Nangako ang UPAPRO ng 8 ID na padayon ang irahulos nga koordinasyon sa lokal nga gobyerno ng mga nadadabihan sa pagpatuman sini nga programa. Sa katapusan, nanawagan ang 8 ID dida sa mga nahibubilin ng mga rebelde nga aktibo lagi hapon sa pagkontra sa gobyerno nga sumurrender na nga nagpatapod liwat nga susuportahan sa pagpakabuhian sinuman nga magpili pagsunod sa balaod nga pagpili sa mahimya nga kabubuwason. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Jemar, sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita gikan sa VSU DYD sa FM, SEB opisyal nang nagproklamar sa mga midaog sa USSC ug FSSC Special Election 2026. Ano ang detalye sa akong report? Bagong liderato sa student government sa VSU ang naporma human sa 2026 special election ng University Supreme Student Council Federation election nga gipahigayon niya itong Agosto 21 ug 22. Napili si Kyle Ambid isip bagong presidente sa University Supreme Student Council Baybay atul sa special election nga gipahigayon sa universidad. Kauban ni Ambid sa bagong USSC Baybay Executive Council sila Emmanuel John Bolaño isip Vice President, Heaven Bihag isip Secretary General, Sofia Angeleo isip Auditor, Abner Ace Aparase Jr. isip Treasurer ug Kenneth Gabriel Israel isip Public Information Officer. Napili usab ang unong kabagong miyembro sa USSC Board of Directors nga sila Ivory Faith Rigon, Kit Justin Calcat, Riniel Emberso, Florence Ida Mangubat, Mark Renzo Bayuna ug Ronnie Uriel Libertad. Ang tanang 12 ka kandidato alang sa executive positions of Board of Directors minagan nga walay kontra sa mga espesyal nga eleksyon. Sumala sa opisyal nga resulta nga gipagawa sa Student Election Board Baybay Campus nitong gabi sa Agosto 21. Mikabat sa 5,540 ang mga mibutar gikan sa kinatibuk ang voting population nga 9,531. Kini katumba sa gibinaba ng 58% voter turnout nga milapas sa 35% quorum threshold nga gisagup sa USEB alang sa maong election. Human sa special election ni parayan ang proseso sa pagpili sa student regent sa VSU ni atong Agosto 22. Gipahigayon ang Federation election sa Breakout Room 2 sa RDE Hall diin gipili ang bagong student regent gikan sa mga presidente sa naglain-laing USSC Council sa VSU. Nakip sa mga kandidato ang bagong napiling USSC Baybay President Kyle Ambid kauban sila Jewel Lastimado sa Tolosa, Clint Lariosa sa Isabel, Carl John Abala sa Alang-Alang ug Reynante Romero sa USSC Villaba. Sa nahuman nga eleksyon ni atong Agosto 22, napili si Kyle Ambid isip bagong student regent sa VSU. Tungod dini si Emmanuel John Bolaño nga napili isip vice president mao'y mipuli sa pagka-presidente sa VSU Baybay Student Council. Human sa federation election, mipahayag si Ambid sa iyang prioridad isip bagong student regent atul sa iyang interview sa Amaranth sa RDE Hall. Nakip sa iyang gustong tutukan ang Red Days Policy, Student Handbook ug ang pag-access sa Student Development Fund kun SDF ngayang nakita nga importante aron mapaligon ng representasyon ug suporta alang sa mga estudyante. Samtang ang pagkapili kang Ambid isip student regent naghatag kaniya og bagong responsibilidad sa pagrepresentar sa interes sa mga estudyante. Ang mga nahitabo sa special election o federation election mga nagtakda sa bagong liderato sa student government sa VSU diin na ginauman nga masutukan pa sa mga bagong opisyal ang mga polisiya, programa o mga isyu nga direktang may kalabutan sa kaayuhan o representasyon sa mga estudyante. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ug para usab sa balita gikan sa PIA Eastern Samar, BBM Rice Assistance Distribution padan nga gidunumara Hasan Policarpo. Para sa detalye na report Imam V. Gumban. Radyo Pilipinas. Ako ya kamo. Pilipinas Report. Padayon ang distribusyon in rice assistance sa mga kwalipikado nga benepisyaryo iba-iba nga barangay habungtuhan San Policarpo pinaagi ang bawat bayan makikinabang bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang programa ginpapatuman ng Municipal Government ng San Policarpo hapagpanguna ni Municipal Mayor Conrado Uynicart III basim ay hatag ang ayuda ha mga pamilya iba-iba nga barangay han munisipyo.
Katapos ang unang distribusyon na poblasyon barangays, nagpapadayon paghatag hin rice assistance ha barangay Bahay ngan barangay Kahagwayan. Igpapadayon liwat ang distribusyon ha barangay Baras, Binugawan, Bangon ngan Santa Cruz, pati iba pa nga mga barangayan San Policarpo. Ang tagsa nga kwalipikado nga benepisyaryo makakarawat hin 10 kilos nga bugas kada distribution round. Ang ayuda ginlalauman nga makabulig ang mga pamilya haira adlaw-adlaw nga panginahanglan labi na ha pagkaon. Ginpahinumduman ng LGU ang mga residente nga tanan nga barangay San Policarpo in bulig hini nga rice assistance distribution. Ang schedule laan mag-iiba-iba hatag sa nga barangay tungod kay ang distribution ginpapatuman per batches. Gingikinahanglan ng LGU ang kooperasyon ng mga barangay officials ng mga residente base mangin organisado, patas nga episyente ang paghatag ng ayuda sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Pinaagin padayon nga koordinasyon ng municipal government, barangay officials ng mga team nga nahiuupo sa distribusyon, padayon ng paningkamot nga maabot ang rice assistance ang mga komunidad sa bugos nga San Policarpo. Ginpabugatan ng LGU nga waray barangay nga may bibili na distribusyon samtang padayon ang serbisyo ng pagbulig para hangatanan nga mga San Polihanon. Para PI Eastern Samar, Vito Litirgurban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Og para usab sa mga balita dinhi sa Southern Leyte, fake news dili tinuod nga dunay insidente sa Pusil sulod sa Sugod National High School. Para sa kompletong report aniya si Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pagtinaw karon sa administrasyon sa Sogod National High School nga walay nahitabong insidente nga may kalabutan sa armas o pamusil sulod sa eskwelahan, sukahi sa tujok nga mga report sa publiko. Fake news ug dili kini tinuod. Sa usa ka pampublikong pahibalo giawhag ang mga estudyante ginikanan magtutudlo og mga residente nga magpabiling kalmado ug responsable sa pag-atubang sa maong informasyon. Gipanghimangnuan usab ang tanang nga dili magpakaylap og mga balita nga wala pa mapamatud-i aron malikadyan ang dili kinahanglang mahadlok o gikabalak ang makahadlok hinuon ngadto sa komunidad. Gipasiugda sa lokal nga pagamahanan sa Sogod ug sa administrasyon sa eskwelahan sa Sogod National High School, prioridad nila ang kaluwasan ug kaadyuhan sa mga estudyante ug personnel sa eskwelahan. Giawhag ang publiko nga mupaambit lamang og informasyon nga napamatud-an sa eskwelahan o sa mga otoridad. Balita gikan sa Sogod National High School ug LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kadugangan nga balita, tikang didya DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, 802 million pesos igalokar para han 2,000 nga bag-o nga guidance counselors ha mga pampubliko nga eskwelahan basikan House Minority Leader Libanan na ang detalye tikangkan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagkahin na nasyonal nga gobyerno hin 802 milyones pesos sunod nga tuig para makabutang hin 2021 nga bago nga guidance counselor ha mga pampubliko nga elementarya nga sekundarya nga eskwelahan para han pagpahugutan mental health services han Department of Education. Sumalakan House Minority Leader ng 4Ps Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Pinaagyan igin proponer nga 2027 national budget ang pundoin para paghimuhin 1,800 nga bago nga school counselor associate 1 position nga 221 nga bago nga school division counselor position. Igin pahayag pa ni Congressman Libanan nga tinguha hini nga epektibo nga solusyonan na nagtitikad mo nga problema ha bullying, mental health ng mga estudyante, ng tarugan violence o magpakarimadima nga mga panhitabo ha mga eskwelahan sugad ang duha nga naglabay nga insidente panmusil ha syudad ng Tacloban ng Zamboanga City. Naghangyo naman ang magbabalaod ang mga pribado nga eskwelahan nga magdugang hinsuporta ha guidance ng counseling services para ha mga kabataan. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning,
Eastern Visayas. Proyektong road networks and LGU Calbayog maghatag akses sa mga residente nga da sa tayaw nga mga lugar. Sa detalya din report ni Charmaine Perito Balbas. Radyo Pilipinas. Report. Nahimo nga realidad ang maihanda nga ginuungara san mga residente sa Barangay Patong ug iba pa nga tayaw nga mga komunidad sa syudad sang Calbayog nga magkamiada konkreto nga kalsada. Gin-inspeksyon sa LGU ang bag-o nga kalsada ug duha nga bag-o nga modified classrooms sa Patong Happy Valley Integrated School ngan Bagong Lipunan Elementary School na kompleto na luwat ang mga bag-o nga tulay sa Hibatang ug Bagong Lipunan nga nagkakantidad por lo menos 15 milyones ug 14 milyones pesos. Pareho na ini possible sa mga four-wheeled vehicles. Ginbubuhat liwat ang rehabilitasyon san Palanogan, Hibatang Road Section para mapahalawig ang access sa mga komunidad. Katuyuanan san mga proyekto nga makaporma sa circumferential road network nga magkokonekta sa Migara, Tanval, Kanhumadak, Bagong Lipunan ug Barangay Patong. Nakatalaan liwat igsunod ang Patong Kanhumadak Road samtang nagpapadayon ang konstruksyon sa Tanval, Himalandrog, Salvacion Road. Ginalauman nga maghahatag ang mga proyekto sa mas luwas nga biyahe, mas madali nga akses sa serbisyo ug mas damo nga oportunidad para sa mga residente sa Patong ug iba pa nga hipid nga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, breastfeeding o family planning gipasiugda sa Awareness Month activities sa Baybay City. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Ipasugda sa Baybay City Health Office kung CHO ang kahinungdanon sa husto nga pagpasuso og family planning atol sa usa ka awareness activity nga gihimo sa Immaculate Conception Hospital. Din mitambong ang mga mabdos ug mga inahan nga bag-o lang nanganak. Si Dr. Cecily Milan Abeva Obigaini mipambit og impormasyon bahin sa husto nga pagpasuso ug pag-atiman sa kahimsog sa inahan. Gihisgutan usab ni Miss Christine Shane A. Castos, registered nurse, ang praktikal nga mga pamaagi sa pagpasuso alang sa mga inahan nga nagtrabaho, lakip ang mga pamaagi aron mapadayon ang breastfeeding bisan pa sa pagbalik sa trabaho. Samtang si Mr. Wayne P. Gunhuran, registered nurse, nagisgot bahin sa family planning aron matabangan ang mga babayi sa paghimo og husto og nahibal-an nga mga desisyon alang sa ilang kahimsog ug sa ilang pamilya. Gipasalamatan sa Baybay CHO ang Immaculate Conception Hospital alang sa ilang mainitong pagdawat o paghatag sa venue sa maong kalihukan. Ingon man ang City Nutrition Office ug Health Promotion Unit alang sa ilang suporta o paningkamot aron mahimong malampuson ang maong aktibidad. Pinaagi sa maong inisyatiba, gipaligon sa Baybay City Health Office ang pagpalapad sa kahibalo bahin sa breastfeeding o family planning, isip kabahin sa mga paningkamot sa pagpalambo sa kahimsog sa mga inahan o pamilya sa komunidad. Gikan sa VSUDY DCFM, Glody Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Good Salamat ka, Glody Kayunda sa imong report. Sa lain pang report gikan sa PIA Eastern Summer TESDA World Cafe Opportunities naghatag hin oportunidad ha trabaho ha Eastern Summer. Aniya si Jing Lira maghatod sa report. Opisyal nga ginlunsad han Technical Education and Skills Development Authority Eastern Samar Provincial Office and World Cafe of Opportunities Job Fair niyan han Huwebes, Agosto 20 didto ha General MacArthur Covered Court. Ini nga aktibidad in kapartehan selebrasyon han National Technical Vocational Day na nga maabot Agosto 25, ilarom han Republic Act 10970, nandungan gihapon ang pagsaurog han ika-32 nga anibersaryo han TESDA. Nagkauro sa hininga pasundayag ang mga nakatapos han Technical Vocational Education and Training, mga scholars ng mga aplikante tikang hamagkadurodilaing nga bungtong. Yung pangunahan ng ribbon cutting ni TESDA Regional Director Don Navarro, Eastern Samar Governor Ralph Vincent Everdone, General MacArthur Mayor Joel Baldo, ng TESDA Provincial Director Dr. Antonio Waniwan. Ilarom han job linkaging and networking services, panuyo ang TESDA nga maikonekta ang abilidad han mga lokal nga trabahador ngadto han direkta nga panginahanglan
han mga industriya ha probinsya base maging mas mabaskog ang ekonomiya ha bug-os nga Eastern Samar. Gimpahayag naman ni TESDA Regional Director Dan Navarro ang dako nga commitment han ahensya nga himuon nga tinuod nga pangkabuhayan ang mga sertifikasyon han ira mga nag-graduate. Labi na yan nga lapas na 3 ka dekada ang ahensya nga naghahatag hin technical vocational trainings. Dako naman nga sumat para han edukasyon ngan panarbaho ginanunsyo ni Governor Everdone nga nagplaplano na ang provincial government nga magtukod din kalugaringon nga TESDA school ha probinsya. Iniintunghaan nga mag-aabrihin mga kurso nga waray pahiton rehiyon ngan mga hagraning nga lugar. Siring ni Everdone, tinutuyo nirang makuha ang kurso nga heavy equipment operation para ang pagpadalagan hin hydraulic excavator, wheel loaders, ngan forklifts. Saga naman hindoon han gobernador nga hinigang pamaagi, mas damo ngan sustainable nga panarbaho ang mag-aabri para han mga istihanon. Para naman han mga nakapahimulos ang programa, dako ini nga bulig para makatindog han irang mga kalugaringon nga mga tiil. Nagpaabot naman hin kalipay, hi Christine Jewel Badilla, usang nga nag-graduate han electrical installation and maintenance, tungod hini nga oportunidad tikang han ahensya. Dako gud nga bulig ini nga programa han TESDA paret sugad haira agud mas makabulig hira haira mga panimalay ngan komunidad. Dugang pa magagamit ini nira makabiling hin permanente nga trabaho ngan sustainable nga income para han ira mga pamilya, siring ni Badilla. Dako gihapon ang partisipasyon han mga pribado nga sektor nga nag on the spot hiring sugad han Chan Group of Companies kundi inakapailarom ang Jollibee mang inasal ngan Chowking ha Eastern Visayas. Ngan Tech Iron Resources usang nga mining company habungtuhan anag on the spot hiring. Maupod gihapon nga naghatag hinlibre nga serbisyo nga dokumentasyon ang Department of Trade and Industry, PhilHealth ngan Philippine Statistics Authority. Gawas sa panarbaho gimpasundayagan man gihapon ang ira mga produkto han Limwell's Integrated Farm, organic nga dugos tikang Hatadeos Integrated Farm Products ngan cassava processing tikang FIA Agrarian Reform Cooperative Organization. Nagpakita liwat han ira mga abilidad ha life skills demonstration and mga scholars na cake decoration, caregiving, cocktail and mocktail mixing, and barista crafting. Nagtapos ang World Cafe of Opportunity Job Fair pinaagihin mga interviews ng career counseling. Usaliwat nga ligasiyan TESDA suludin 32 anyos nga pagbag-uhing kinabuhi ang mga Pilipino. Para ha Integrated State Media, ini Hijing Lira, tikang ha PIA Eastern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Provincial Hospital sa Southern Leyte planong magtukod og microbiology section para sa detalye na report ni Ms. Dalia Abiera Orit. Radyo Pilipinas, report. Gituki sa probinsyal nga kagamhanan, pinagi sa sangguniang panlalawigan kun SP, ang plano alang sa hingpit nga pag-istablisar ug pagpaandar sa microbiology section sa Salvacion Opos Inieguez Memorial Provincial Hospital kun Soy MPH sa Barangay Dongon, Maasin City. Atol sa regular nga sesyon sa SP niadtong Agosto 24 ning tuiga sa SP Session Hall sa Legislative Building, Capital Site, usa sa mga gisugyot nga budget ang hangyo sa probinsyal nga ospital alang sa assistance aron makumpleto ang pagtukod ug operasyon sa maong microbiology section. Ang maong seksyon gilauman nga makapalig-on sa serbisyo sa laboratorio sa naasoy nga ospital, ilabi na sa pagproseso sa mga laboratory examination nga may kalabutan sa microorganisms ug infectious disease. Gibasa usab sa SP ang renewal sa mga Memorandum of Agreement ug MOAs tali sa Eastern Visayas Medical Center ug Ganahawan District Hospital ug Soy PH isip mga blood stations. Gilauman nga ang pagpalig-on sa laboratory ug blood services makatabang sa pagpauswag sa healthcare delivery ug serbisyo medikal alang sa mga mulumulupyo sa Southern Leyte. Paritagikan sa Salvacion Opos Inieguez Memorial Provincial Hospital para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiera Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita naman na nata ditong disaster preparedness, search and rescue simulation exercises Gindumara First Barangay Rescue Jamboree. Partisipantes nagpakitaan irahibaro, kapas ug abilidad. Adyan aton balita. Radyo Pilipinas, report.
Ay lamang kapuntaagan ng mapaso nga sirakan adlaw, participantes and first Barangay Rescue Jamboree nga mga kaapian Barangay Emergency Response Team sa BIRD sa City of Borongan Search and Rescue Team COBSART inutrong igimpailaram in rescue simulation exercises kundi ang rescue scenario in pagresponde handaw na hitabo nga 7.5 magnitude nga linog o vehicular accident sa syudad ng Borongan. Ini nga simulation exercises igimpakitan participantes and rescue jamboree ang ira abilidad, kapas ug hibaro ha basic first aid ug standard first aid, rescue transfer, lifting and carrying, bandaging and splinting, knot tying, amateur radio communication, triads, initial assessment, vehicle extrication, high angle search and rescue ug collapse structure search and rescue. Gimbuhat ini nga multi-discipline scenarios sa Rayupan Building of Grounds sa government complex sa Barangay Campisawa Syudad hanud tuhan Huwebes Agosto 20 antes magtapos ang basic search and rescue training durante ang 10-day first Barangay Rescue Jamboree. Ini nga Barangay Rescue Jamboree gantikangan ng Agosto 11 nga tugtuban Agosto 20 kundi ng unang nga batch and birds ini schedule Agosto 11 nga 15 nga na ni kaduha nga batch in Agosto 16 nga 20 nga maaboting 41 ang ihap samtang ang 24 nga mga kaapian COBSART in pinartisipar habugos nga napulo kaadlaw nga durasyon ng Rescue Jamboree. Timahin nga first Barangay Rescue Jamboree strengthening barangay emergency response teams towards a safer, more prepared, and disaster-resilient Borongan City aging tubaran lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ipinagyan City Disaster Risk Reduction and Management Office CDMO naging pasilitaran ng COBSART subject experts para sa bagong Pilipinas SOC Aberia Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Tungod kayo sa minuto nila nagpapabili ng magalas 9, din nila namon ginhuman namon partisipasyon sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. Sa ngaran sa nakaupo sa control si Ray Sano, yan si Joven. Ini niyo pagmuti sa Jean Navilon, nagbabasalamat sa niyo pamati, maupaying aga sa iyong atanan. Good morning, Eastern Visayas! Yes, din hinausab na tapos ang among partisipasyon. Temporaryo na kaming manamilit sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ug daghang salamat sa atong news contributor Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Eastern Visayas! Yes, mga ka-RP, didiliwat amon na syudad ng Borongan, didi nga side, temporary liwat kami nga mananamilit. Ang aran po ito namon ni Zem, kanati Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tecudes, ito namon admin kan Kuya Buboy, ngan kan Internet Coach Yufem, ngan hadton mga tig-controversial balita, Ate Daisy, Pen, Dayan, Ate Sok, makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! And ato sa pasalamatan si Ma'am V. Gumban sa PI Eastern Samar para sa iyang salmutusab sa ato mga paghatod sa mga balita. And salamat sa DYOG Kalbayog, sa DYES Borongan o sa DYDCFM sa Dakbayan sa Baybay. Sa nga sa mong station manager Sir Dindo Alaras ng kaban sa Pikas Lawak sa Master Control. Kuya Noel Palugod at mga OGT intern gikan sa Southern Leyte State University kini si Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas!